In this video, update lang tayo. Pag-usapan natin ang mga bagong kaganapan sa market. Ang gustong mangyari ni Trump na patalsikin si Federal Reserve Jerome Powell kasi ayaw pa din ito mag-cut ng rates. However, hindi daw maganda ang magiging epekto nito sa market, sabi naman ni US Senator Elizabeth Warren. At yung mga signs of bullishness na nakikita ng ibang mga market analysts na posibleng magtulak kay Bitcoin sa panibagong pag-angat nito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Warren, wala umanong legal na kapangyarihan ng Pangulo para tanggalin si Powell mula sa kanyang posisyon. Pero ang mas nakakabahala, sabi niya, ay hindi siya tiwala na igagalang ng presidente ang legal na tradisyon. Inihayag niya sa interview, if Chairman Powell can be fired by the President of the United States, it will crush the markets. The infrastructure that keeps this stock market strong and therefore a big part of our economy strong and a big part of the world economy strong is the idea that the big pieces move independently of politics. At mas tumitindi pa ang kanyang babala. If interest rates in the United States are subject to a president who just wants to wave his magic wand, this doesn't distinguish us from any other two-bit dictatorship. Sa madaling salita, binibigyang diin ni Warren na ang core stability ng US financial system ay nakasandal sa idea na ang mga institusyon gaya ng Federal Reserve ay dapat gumana ng malaya at hindi dapat pinapakialaman ng sinumang presidente para sa pansariling layunin. Ngayon, ang tanong, bakit gustong tanggalin ni Trump si Powell? Mula pa noong unang termino niya, paulit-ulit nang kine-question ni Trump ang performance ni Powell, lalo na sa usapin ng interest rates. Para kay Trump, dapat ay mas agresibong ibinaba ang interest rates, bagay na makakatulong umano para pasiglahin ang ekonomiya at gawing mas kaaya-aya ang environment para sa risk-on assets tulad ng stocks at cryptocurrencies. Noong April 17, muli na namang binanata ni Trump si Powell sa isang Truth Social post na lalong nagpasiklab ng spekulasyon na baka nga isakatuparan niya ang matagal ng bantang ito at maghanap ng paraan para matanggal si Powell. At hindi lang si Trump ang nagpapahayag ng ganitong pananaw. Si US Senator Rick Scott ay nagpahayag din ng suporta sa idea ng pagtanggal kay Powell sa isang opinyon na inilathala sa Fox News. Malinaw ang paninindigan ng Trump administration, ang pagpababa ng interest rates ay isa sa kanilang pangunahing layunin. At sa ilang economic observers, hindi lang ito simpleng paniniwala, ito ay isang taktika. Si market analyst at investors Anthony Pompliano ay nagbigay ng matinding pahayag na marahil sinadyang i-crash ni Trump ang financial markets para pilitin si Powell na magpatupad ng mas mababang rates. Ang basis ni Pompliano, isang biglaang pagbagsak sa yield ng 10-year US Treasury bond na bumaba sa 4% mula sa mas mataas na antas. Bagamat umaakyat ulit ngayon sa 4.3%, ang senyales ng takot ay ramdam sa market pero hindi rito nagtatapos ang usapin. Habang lumalala ang tensyon, may ibang opisyal ng Federal Reserve na nagpahayag ng kahandaan sa posibleng krisis. Ayon kay Boston Fed President Susan Collins, isang voting member ng Federal Open Market Committee, FOMC, ngayong taon, handang-handa ang Fed na rumesponde sakaling magkaroon ng matinding liquidity crisis o maging disorderly ang financial conditions. Sabi niya, the central bank would absolutely be prepared to backstop markets if needed. Partikular niyang tinukoy ang posibilidad ng liquidity constraints o anumang disruption na makakahadlang sa normal na pag-function ng market. Bagamat wala pa raw silang nakikitang liquidity concerns, nilinaw ni Collins na may sapat silang tools para rumesponde kung kinakailangan. Importante ang timing ng pahayag ni Collins dahil ito'y kasunod ng ginawa nilang hakbang na bawasan ng redemption cap sa treasury ng 80% noong nakaraang buwan, isang indikasyon na nagsisimula ng lumambot ang posisyon ng Fed pagdating sa financial tightening. Other updates, noong April 9, inaprubahan ng US Securities and Exchange Commission, SEC, ang options trading para sa ilang spot Ethereum Exchange Traded Funds, ETF. Kasama sa mga aprobadong kumpanya ay ang BlackRock's iShares Ethereum Trust, Bitwise Ethereum ETF, Fidelity's Ethereum Fund at dalawang product mula sa Grayscale, ang Ethereum Trust at Ethereum Mini Trust. Ang options trading sa spot Ethereum ETF ay isang napakahalagang milestone para sa Ethereum dahil nagbibigay ito ng mas flexible na risk management tools para sa institutional investors. Bukod dito, posibleng ito na rin ang unang hakbang para sa pag-aproba ng staking services sa mga spot Ethereum ETF. Ayon sa Bloomberg analyst na si James Seyfarth, may posibilidad na maaprubahan ng staking sa mga produktong ito as
as early as May. At habang pinag-uusapan ang regulatory expansion at macro shifts, isang market volatility signal ang tinitingnan din ng mga market analysts na maaaring magbukas ng bagong oportunidad para kay Bitcoin sa loob ng susunod na 6 to 12 months. Noong April 7, sumipa sa 60 ang CBOE Volatility Index, VIX, isang antas na tinuturing na extreme market fear. Ayon kay Dan Tapiero, CEO ng 10T Fund, 5 beses pa lang sa loob ng nakalipas na 35 years umabot ang VIX sa 60. At karaniwang nangyayari ito tuwing may major market bottom. Nakita ito noong 2008 financial crisis at noong 2020 COVID crash. Sabi ni Tapiero, the worst of market fears likely priced in, odds favor better future. Sinang-ayunan ito ni Julian Beetle, head ng macro research ng Global Macro Investors. Ayon kay Beetle, higit 55% ng Nasdaq 100 stocks ay nasa extreme oversold levels. Isang bagay na nangyari lamang noong Lehman Brothers collapse at noong COVID pandemic. Dagdag niya, ang bullish sentiment sa US Investors Intelligence Survey ay nasa 23.6% lamang, ang pinakamababa mula pa noong December 2008. Sa all survey naman, 62% ng respondents ay bearish, pinakamataas mula March 2009. Sabi ni Beetle, in other words, we're back at the same levels of fear that marked the bottom of the equity market after the global financial crisis. Ang widespread fear na ito, kasabay ng rare VIX spike, ay nagsiset up ng potential market entry sa assets gaya ng Bitcoin. Kapag bumalik ang liquidity, posibleng unang makinabang ang crypto assets. Pero hindi lahat ay kumbinsido. Like market analyst Tony Severino, ay nagbabala na ang Bitcoin VIX trends ay maaaring magresulta sa bear market. Sa isang ex-post, sinabi niyang posibleng naabot na ni Bitcoin ang peak para sa cycle na ito base sa analysis gamit ang Elliott Wave Theory. Noong January pa lang, nakakita na sila ng sell signal. Bagamat bukas siya sa posibilidad ng bullish reversal, giniit niya na masyado pa raw maaga para sabihing turning point na ito para kay Bitcoin batay sa kasalukuyang data. Kaya sa gitna ng political instability, monetary tensions, market volatility at crypto expansion, malinaw ang isang bagay, ang susunod na galaw ng White House at ng Federal Reserve ay posibleng magtakda ng direksyon ng buong global financial markets, kasama na rito ang crypto ecosystem. Update din tayo sa price action ni BTC. Yung mga nakaraang araw, walang masyadong galaw si Bitcoin. Nagre-range siya sa area ng 84,000 price level. Karamihan ay nasa sideline and waiting for a positive or negative announcement, and that would dictate the momentum. So in this price action, nasa resistance area yan, pwede siyang ma-reject anytime kasi ang nagdo-dominate pa din dito ay ang downtrend channel na ito. Hanggang walang market sentiment shift dito or breakout above 95,000, then mahirap maging bullish agad. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today, and thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.